Ayan mga kapadyak, at pag bumabiyahe tayo, syempre hindi naman natin maiwasan na magkaroon tayo ng problema sa gulong. Ang dami ko ng biyahe na ganito ang mga nangyayari sa akin. Kaya kwento ko na lang paano ko dinidil yung mga ganitong bagay. At syempre nagtatanggal muna tayo ng gamit para madali natin siyang maayos. Yung mga nakasabit ba. At nagdadala din ako ng yung guantes ba na disposable para siyang rubber. Ang problema kasi kapag nagtanggal ka ng gulong, nasa kadena may langis kumakapit sa kamay. So humahawak ka ng mga iba't ibang bagay, nadudamihan din yung ibang gamit mo, 'di ba? Ito pagkatapos mo makabit yung gulong, tatapon mo lang yung guantes. Ganun lang kasimple. So, isa pa sa importanteng dinadala ko yung tiyangi na tinatawag nila. Ayan, At itong tiyangi kasi napaka-importante. Dahil pag yung mga stapler ba, yun yung kadalasan Stapler, bubog, ang hirap kutkutin yan, ang hirap hilahin pag wala kang tiyangi. Ngayon, syempre, kung natanggal mo na, syempre, kailangan may pamalit ka na interior, 'di ba? Ako kasi nagdadala ako ng extra na interior. Ngayon, para kapag kunyari ito, nagawa na natin, palit ko lang yung interior, wala nang gawa-gawa pa. Makatipid ba sa oras? Pero sa mga walang dalang interior, syempre sigurado ko may dala kayong pandikit, 'di ba? Paano nyo naman malalaman kung nasan yung butas? Mahirap din. Kaya ang ginagawa ko, binubombahan ko ng todo yung gulong hanggang sa lumobo. Mag-e-expand din yung butas, kaya makikita natin agad. Ngayon, oras na nagawa na natin, katulad ko, maghahanap na ulit ako ng vulcanizing yan, pauwi. Parang ganon. Para pamalit ba, sakaling nabutas ulit yung pinalit natin. So, ganun lang ginagawa ko mga kapadyak kapag tayo ay naplaplatan sa daan. Ngayon lang ako nakakitang sinusunog.